Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hello! Welcome back sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ulit si Coach Miko, kasama ang ating pianist si Kuya Josh. Are you ready to sing today? Okay, before we sing our song today, let's do a little bit of vocal warm-ups. Are you ready? Sing with me. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go higher. 1, 2, 3, 2, 1. Last one. 1, 2, 3, 2, 1. Let's go lower. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. And lower. 1, 2, 3, 2, 1. Very good! Now that we're done with our warm-ups, let's sing our song, He's Got the Whole World in His Hands. We have 4 lines to sing today. Let's sing. He's got the whole world in his hands. Your turn. Next line. He's got the whole world in his hands. Third line. He's got the whole world in his hands. And last, he's got the whole world in his hands. Very good! That was short and easy, right? Now, it's time to sing from the top. Let's go! He's got the whole world in his hands. 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 He's
We are here to learn another song. Are you ready? Action. But before that, let's warm up our voice. Are you ready? Let's do it. Kuya Josh? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Higher. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. And higher. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. And lower. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. And lower. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. And last one. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Good job! Okay, now that we're all warmed up, let's sing our song, Just Like You. Sure. Ready? Let's do it. Line 1. How I wanna be, Lord, just like you. Your turn. Very good. Next line. In all the good things that I wanna do. Next. Listen to my heart, Lord. Yes, it's true. Very good. Okay, next line. When you give your peace, when you share your joy, when you show your love. Last one. Oh Lord, how I wanna be like you. Very good. Now, are you ready to sing Just Like You from the top? Let's do it. How I wanna be, Lord, just like you. In all the good things that I wanna do. Listen to my heart, Lord. Yes, it's true. When you give your peace, when you share your joy, when you show your love. Oh Lord, how I wanna be like you. How I wanna be, Lord, just like you. In all the good things that I wanna do. Listen to my heart, Lord. Yes, it's true. When you give your peace, when you share your joy, when you show your love. Oh Lord, how I wanna be like you. How I wanna be like you. How I wanna be like you. Nice work, everyone! Thank you for singing with me here at Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Thanks, Kuya Josh! Once again, I am Coach Miko, and I'll see you next time. Bye! Hi kids! Welcome sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Kamusta ba kayo ngayong araw na ito? Taas nga ng kamay ng mga bata na feeling good today. I feel great today, Teacher Jo. Taas nga ng kamay. Very good. Kasi ako din, I feel so great today na makasama kayo ngayong araw na ito. O patingin nga ng mga bata naman na
mahilig sumayaw? Taas nga ng kamay. Aba, maraming bata na mahilig sumayaw. Eh, yung mga bata na mahilig kumanta. Aba, yung ibang bata na mahilig sumayaw, mahilig rin kumanta. Very good, ang daming talent. Eh, yung mahilig naman mag-drawing, patingin nga ng mga kamay. Ba, marami rin. How about yung mahilig magbasa? Wow, very good. Eh, yung mahilig tumawa. Ayan, maraming mga bata na mahilig tumawa. Alam niyo ba na ang pagtawa ay masarap sa heart at masarap sa ear ng mga tao na nakakarinig nito, nakakasaya ng pakiramdam. Lalo na ng mga magulang ninyo kapag naririnig nila kayo na tumatawa at masaya. O, sino naman dito yung mahilig maghugas ng pinggan? Aba, medyo konti na lang yung mga nagtaas ng kamay, pero may nagtaas pa rin. How about yung mga mahilig maglinis ng bahay? Very good kayo, mga kids. O sino naman dito yung excited na dumalo sa ating e-eskwela online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na kagaya ninyo? Taas ang kamay. Yay! Dahil ako ay excited na rin na makasama kayo at maituro sa inyo ang panibagong lesson. Dahil marami tayong matututunan ngayong araw na ito dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, ay maraming challenges tayong haharapin. Gayo ba? Ano ba ang pinakamahirap na challenge na nagawa ninyo sa buhay ninyo? Some of you may say ang online classes or blended learning, ang modular lesson. Tama, mahirap talaga kasi hindi mo nakikita yung classmates mo, hindi mo nakikita si teacher na personal na makaka-guide sa'yo. Minsan mahirap din yung internet connection o kaya mabagal o kaya walang pambili ng load. Others will say na hirap na kasi hindi pa lumalabas, hindi pa nakakakita ng mga kalaro. Gusto nang makapunta sa mall, sa playground, di makaselebrate ng birthday with your friends and your cousins dahil limited lang ang pwedeng makita-kita. Ang daming limitation. Pero marami tayong matututunan inside this classroom. At mamaya sa ating story portion, meron din kayong makikilala na Bible character at kung paano niya na-overcome ang kanyang limitations by the help of God. Okay, pero bago tayo magsimula sa ating lesson, meron lamang akong 3 requirement. Ano nga yung 3 requirement? Dapat ay nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig. Nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig. May nakahandang lapis at papel. Dapat laging ready yan, ha? At ang ikatlo, huwag mag-skip ng online sessions dahil ang bawat aralin ay mahalaga. Okay, I think ready na kayo sa ating lesson. Game na? Game na! Magandang araw mga bata! Tayo ay mag-aaral sa larangan ng matematika. Handa na ba kayo? Kung handa na, makinig at intindihing maigi ang sasabihin ni Teacher Jo. Susubukan nating magsulat at bumasa ng mga number o ng mga bilang gamit ang simbolo at ng mga salita. Sakop ng araling ito ang paggamit sa iba't ibang sitwasyon ng pagkatuto. Ginamitan ang module na ito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa level ninyo na mga mag-aaral. Subukan natin! Magsisimula ang bilang sa wala o zero. Paano ba ni-spell ang wala? Wa, a, la, a. Wala. Wa,
A, la, a. Wala. Isa. Ito ang bilang na isa. At ano ang spelling ng isa? Sa, a. Isa. Sa, a. Isa. Ano ang kasunod ng isa? Dalawa. Tama. Ano ang spelling ng dalawa? Letrang da. A. Letrang la. A. Letrang wo. At a. Dalawa. Da. A. La. A. Letrang wo. At a. Dalawa. Ano ang susunod sa dalawa? Tama, tatlo. Ito ang simbolo ng tatlo. Ano naman daw ang spelling ng tatlo? Ta, a, ta, la, o. Tatlo. Ta, a, ta, la, o. Tatlo. Ano ang kasunod ng tatlo? Kung ang sagot mo ay apat, very good. O ano daw spelling ng apat? Ano daw ito sinusulat? Subukan nga natin. Sabayan niyo ako ha. A, P, A, T. Apat. A, P, A, T. Apat. Ayan na, nagkakaroon na tayo ng apat na bilang mula sa isa, dalawa, tatlo, apat. Ano ang susunod sa apat? Tama. Susunod sa apat ay 5. Paano ito isinusulat? Ano ang spelling ng 5? Ikaw nga, paano ang spelling ng 5? Very good. Oh, ako naman. 5. La. I. Ma. A. 5. Ayan, marami ang mga nakasabay na mga bata. Very good. Ang susunod sa 5 ay 6. 6. O sino dito ang 6 na taong gulang na? Taas nga ang kamay. Ayun, ang dami. O, paano ba isinusulat ang 6? Ano raw ang spelling nito? Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3. A. Na. I. Ma. 6. A. Na. I. Ma. 6. Ano
Ano naman ang kasunod ng 6? Tama. 7. 7. Paano ito ay sinusulat? P, I, T, O. P, I, T, O, 7. Very good. O ano naman ang kasunod ng 7? Ano kaya ang kasunod ng 7? 8. Tama. Paano daw isinusulat ang 8? Wa, a, l, o. 8. Very good. At ang kasunod ng 8 ay siyam. Siyam. Paano natin isusulat ang siyam? Sa, i, ya, a, ma. Siyam. Very good. At ang panghuli ay 10. 10. Patingin nga ng inyong mga daliri kung yan ay 10. Paano natin isusulat ang 10? Sabay-sabay tayo ha. Ready? Go! Sa, a, ma, pa, u. 10. Ready? Go! Sa, a, ma, pa, u. 10. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Very good. Dahil natuto kayo kung paano i-spell o paano isulat ang mga bilang mula 1 hanggang 10. Dahil natuto na tayo na sumulat mula 1 hanggang 10, susubukan naman natin na sumulat rin mula 11 hanggang 20. O wag mo nang mapapagod ang mga daliri dahil marami pa tayong isusulat. Handa na ba, kids? Susunod sa 10 ay 11. 11. Paano isusulat ang 11? La, a, b, i, na, nga. Yan ang 11 at ang 1 ay, alam niyo na kung paano spell, di ba? I, sa, a. 11. O kids, na isusulat niyo ba sa inyong notebook? Nasa 11 na tayo ha. O, ano ang susunod sa 11? Tama, 12. Paano raw isusulat ang 12? O, narito naman ang tamang pamamaraan. La, a, b, i, na, 2, d, a, l, a, wa, a. Mapapansin ninyo, kids, na kapag ang patinig ang kasunod ng 11, ito ay nawawalan ng G. Kaya ang 12
ay hindi 12. At ang 11, dahil ang I ay katinig, ito ay may letrang G. O, ulitin natin ha. 11. Susundan ng 12. Susundan ng 13 dahil ang letrang ta ay patinig, kaya't nawawala ang letrang G o letrang G. O paano isusulat ang 13? Magsisimula ito sa la, a, ba, i, na, at yung 3 ay ta, a, ta, la, at o. La, a, ba, i, na, at yung 3 ay ta, a, ta, la, at o. Susunod sa 13 ay 14. Yung 4 ba ay katinig o patinig? Yung a. Tama, ang letrang a ay katinig, kaya ito ay 14. So, paano isusulat? 14 o la, a, ba, i, na, ga, at 4, a, pa, a, at ta. Susunod sa 14, ano? Very good. 15. Ang 15, paano isusulat ang 15? Walang G, diba? Kasi ang 5 o ang la ay patinig. Kaya ito ay isusulat ng la, a, ba, i, na. La, i, ma. 15. La, a, ba, i, na. La, i, ma. 15. Eh yung 16. La, a, ba, i, na, ga, a, ni, a, na, i, ma. 16. 17. La, a, ba, i, ma. Ito ang natatanging bilang na gumagamit ng ma pagdating sa 7. 17. Yan ang spelling. Yan isusulat. La, a, bi, i, ma, pa, i, ta, o. 17. Susundan ng 18. 18.
Teacher Joe, bakit may G sa 18? Yung W po ay patinig. Pero, kung paano mo ito sasabihin, ito ay katinig. Parang, wah. Bukas ang iyong bibig. Wah. Parang tunog, letrang A. Kaya ito ay 18. La, A, Ba, I, Na, Ga, at yung 8, Wa, A, La, O. 18. La, A, Ba, I, Na, Ga, Wa, A, La, O. 18. Ang dami na natin na spell. Susunod naman ang 19. 19. Marunong ba kayong magsulat ng 19? Sige nga, parinig. Very good! O dun sa mga hindi pa kabisado, ang 19, ito ang pamamaraan ng pagsulat sa number. La, A, Ba, I, Na, at yung siyam ay sa, I, Ya, A, Ma. 19. La, A, Ba, I, Na, I, Ya, A, Ma. 19. Panghuli ay ang 20. 20. Paano ito isusulat? Da, A, La, A, Wa, Ma, Pa, O. 20. Da, A, La, A, Wa, Ma, Pa, O. 20. Very good! Sabihin niya. O, sabay-sabay tayong bumilang mula wala hanggang 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at 20. Very good, kids. Narito pa ang isang gawaing pagkatuto. Babasahin ko ang talata at sasagutin ninyo ang mga tanong. Ang mga tanong ay isusulat ninyo sa inyong notebook. Narito ang talata. Si Lorna ay nagpunta sa bookstore upang bumili ng kaniyang mga kagamitan sa paaralan. Nakita niya doon ang mga panindang bag, lapis,
papel, pambura, notebook, at Crayola. Tamang-tama ang lahat ng mga iyon ay kailangan niyang bilhin. Bumili siya ng 2 bag, 5 lapis, 50 papel, 1 pambura, 8 notebook, at 6 na Crayola. Uulitin ko, si Lorna ay nagpunta sa bookstore upang bumili ng kaniyang mga kagamitan sa paaralan. Nakita niya doon ang mga panindang bag, lapis, papel, pambura, notebook, at Crayola. Tamang-tama ang lahat ng mga iyon ay kailangan niyang bilhin. Bumili siya ng 2 bag, 5 lapis, 50 papel, 1 pambura, 8 notebook, at 6 na Crayola. Narito ang tanong. Sino raw ang nagpunta sa bookstore? Sino ang nagpunta sa bookstore? Kung ang sagot nyo ay si Lorna, tama kayo. Si Lorna ay nagpunta sa bookstore. Bakit daw siya nagpunta sa bookstore? Bakit daw nagpunta si Lorna sa bookstore? Tama, pumunta si Lorna upang bumili ng kaniyang mga kagamitan sa paaralan. Eto na, medyo mahirap-hirap. Ano-ano ang kaniyang binili? Ano-ano ang kaniyang binili? Naaalala niyo ba, kids? Meron siyang 6 na uri ng mga binili. Isa-isahin nga natin. Una, bumili siya ng bag. Pangalawa, lapis. Pangatlo, papel. Pang-4, pambura. Pang-5, notebook. Ang pang-6 ay Crayola. Natatandaan ba ninyo kung ilang bag ang kaniyang binili? Very good! Kung ang sagot ninyo ay 2, kayo ay tama. 2 ang bag na binili ni Lorna. Ilan naman ang lapis na kaniyang binili? Ilan ang lapis na kaniyang binili? Tama. Ang binili niyang lapis ay 5. Siguro para sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes, iba-iba ang kaniyang lapis na gagamitin. O, ilan naman ang pambura na kaniyang binili? Ilang pambura? Tama, 1 lang na pambura ang kaniyang binili. Very good kayo, kids! Kung nasagot ninyo ang mga katanungan, ibig sabihin nakikinig kayo ng tama.
Ang kwento natin today ay tungkol sa isang tao na kahit napakaraming mahirap na pinagagawa sa kanya ang Diyos, ay pinili niyang mag-obey and make himself available not just to God but also to the people of Israel. Mababasa sa Exodus 3 ang story. Here it goes. Samantala, habang nagpapastol si Moses ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kaniyang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Wait lang kids ha, kapag nakakita kayo ng naglalagablab na apoy o fire, lalo na sa inyong bahay, huwag lalapit ha because that's very very dangerous. Tawagin ang nakatatanda para humingi ng tulong. Yung nakitang fire ni Moses, may fire sa puno, pero hindi ito nasusunog, kaya ito ay miraculous. And to continue our story, sa verse 4, nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses! Moses! Ano po yon? Sagot niya. Ano po yon? Yan ang tugon ni Moses sa Diyos nang tinawag siya. Ano po yon, Lord? Ikaw ba, kapag tinawag ka ng magulang mo, sinasabi mo ba yon ng nakangiti? Ano po yon, Mami? Ano po yon, Daddy? Aba, kapag happy face, very good. Eh kung nagtatago, o kaya sinasabi mong, ano po yon? Pero masama ang loob, tapos sad face pa. Very good ba yon? Siyempre, not so good. Pero siyempre, dahil tayo ay prone to making mistakes, minsan nagagawa talaga natin na magkamali. Minsan, nabibigyan natin ng sad face ang ating parents, sina daddy at mommy. At kapag nagkakamali, siyempre, do not ever forget to say sorry. At sa verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita, at Hebuseo. Sa verse 9, sinasabi doon, naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moses. Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo.
Sa bundok ding ito, sasamahan niyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. At sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? At sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako Nga. Kids, isa sa magandang nakita natin sa sinabi ng Diyos kay Moses, nakita niya ang paghihirap ng mga Israelita. At hindi ito lingid sa kaalaman niya. At tayo rin na mga anak ng Diyos, nakikita niya ang ating mga paghihirap at mga challenge at limitation. At hindi niya tayo pababayaan. Going back to Moses' assignment, hindi pa niya natatanggap kasi nga para sa kanya, hindi ito madali. Totoo naman, hindi madali na ilabas mo ang isang bayan mula sa isang bayan patungo sa panibagong bayan. Siyempre magagalit naman ang paraon. Isa pa, kulang siya sa confidence. Feeling niya, hindi niya kakayanin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Si Moses kasi, nag-spend yan ng 40 years sa wilderness o sa ilang o parang wild kung saan ang mga nakakausap niya lang ay yung family niya at ang mga alaga niyang tupa. Tapos haharap siya sa libo-libong Israelites at kakausapin ng mga ito na lalabas sila ng Egypt. Hindi na nga siya marunong makiharap sa mga tao at hindi siya confident na maging leader. Kasi 40 years na siya nasa wilderness at 40 years na siya na ang kausap niya lang ay mga tupa at ang kanyang pamilya. Nakaka-relate ba kayo, kids? May mahirap bang pinapagawa sa inyo ang inyong mga magulang? Halimbawa, to recite a poem. Tapos i-video ito or a dance step na kailangang isend sa school. And sometimes, you don't feel confident about it. Kasi, lalo na ngayon, dahil nasanay na tayo sa loob ng bahay, kaya kung ano-anong excuses ang sinasabi. Hindi ko po kaya. Hindi po ako magaling mag-English. Hindi po ako marunong mag-memorize. Hindi po ako marunong mag-dance. Ganyan din ang pakiramdam ni Moses. Ang daming niyang worries at ang daming excuses. But God is insistent. Sabi sa verse 4, itinanong ni Moses, anong gagawin ko? Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano ang hawak mo? Ang tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Kids, ano na nga ang sinabi ng Diyos nang sabihin ni Moses na hindi niya kaya ang pinagagawa sa kanya? Ang sabi ng Diyos, Moses, ano ang iyong hawak? At ano nga yung hawak ni Moses? Tama, ang hawak niya ay tungkod na ginagamit niya para gabay sa mga tupang kaniyang alaga. Hindi na pinalayo pa ng Diyos si Moses para humanap ng bagay na magpapakita ng kaniyang kakayahan. At ang fear ni Moses na humarap sa maraming tao ay ginawan rin ng paraan ng Diyos sa tulong ng kaniyang kapatid na si Aaron na mahusay magsalita. At ang fear ni Moses na humarap sa maraming tao ay ginawan rin ng paraan ng Diyos sa tulong ng kaniyang kapatid na si Aaron na mahusay magsalita. At ang fear ni Moses na humarap sa maraming tao ay ginawan rin ng paraan ng Diyos sa tulong ng kaniyang kapatid na si Aaron na mahusay magsalita.
Kids, ganyan rin ang gagawin sa iyo ng Diyos once you say yes to His calling. Gagamitin niya kung ano ang iyong kakayahan o talent para maging blessing sa iba. Marunong ka bang kumanta? Sumayaw? Maglinis ng bahay? Magpatawa? Magluto? Lahat ng yan pwedeng gamitin ni God for His glory. At si Moses, dahil sumunod siya sa tawag ng Diyos, he was used by God to save the Israelites from the hands of Pharaoh at itawid sila sa promised land. Ganyan rin ang Diyos sa atin. He wants to improve what is on our hands if we only obey. Sa ngayon, ang pinagagawa sa inyo ay ang module at magsumikap na mag-aral sa online kahit wala pang face-to-face. Hindi nyo kailangang lumabas para makapag-aral. Hindi kailangang lumayo kasi may module na ready and available. With the help of your family, your teachers, na itatawid ang inyong pag-aaral. If only you will obey and will say yes to God. Tandaan kids, gaya ng sinabi ni God kay Moses sa pinakamahirap niyang assignment sa Exodus 3:12. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. The Lord will never leave us. He is always with us, even in the most difficult moment in our lives. Ang bilis matapos ng oras, kids! Pero I hope marami tayong natutunan dito sa ating e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kasama na dyan yung pag-spell ng numbers mula 1 o mula wala hanggang 20. Siyempre, yung iba pang mga lesson na kapupulutan ng aral na pambuhay. Bago ako umalis, gusto kong iwanan sa inyo itong Exodus 3 verse 12. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Uulitin ko sa Exodus 3 verse 12, sinabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kids, magtiwala at laging manalangin kay Jesus dahil sa Kanya nagmumula ang nag-uumapaw na pag-asa. Ako si Teacher Jo, kagapay mo sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Bye-bye! E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.